Hello there mga ka-Young Broads! Welcome back to our segment, E-Jumps, here on Young Broads TV. Grabe po, nakaka-excite, no? Alam ko marami na naman tayong pag-uusapan ngayon about relationship. Pero bago natin pag-usapan ng relasyon, alam ko, lahat dito mahilig sa relasyon, no? Dito may karelasyon na po. Hindi lang romantic relationship, kundi pakikipagkapwa po, no? Sobrang halaga no, hindi po natin maiiwasan ito. I have this shorts, yung last time na pinost po natin, at marami nag-react doon, marami ang na-bless, marami ang nag-comment, at marami din po ang nag-share, nag-like, at nagbigay po ng feedback. Thank you so much for supporting our program dito po sa Young Broads TV. And before that, speaking of supporters, gusto ko lang pong batiin yung mga talagang sumusuporta po ng ating program. Of course, nandiyan si Sai Maris. Hi, Sai Maris! Hello! And of course, si Melissa Angara. Hello po, Ma'am Melissa. I hope you're well. And I'm praying for your heart na mabless din po, and of course your ministry, and of course sa ating mga crews, no, talagang walang sawa. Unang-una dyan ng aking kabrother na si Kuya JP. Pakita mo yung picture mo dyan. Pakita mo yung picture mo dyan. Follow nyo po siya sa Instagram. Okay, and of course yung ating mga katropa dito sa Deep and Wide. Shout out yung mga tropa natin dyan. And of course, don't forget to subscribe dito po sa ating YouTube channel, Young Broads TV. And also, we have IG already or Instagram po. And of course, yung Facebook po natin. Facebook page. Lahat po ng mga social media accounts natin ng pangalan ay Young Broads TV. So, madaling tandaan, Young Broads TV. Alright? Huwag niyo pong kakalimutan yan para po marami pong makarinig ng yung mga words of wisdom. And now, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Excited na talaga ako. Sabi ng mga Kapampangan, excited. Excited na sila. Excited na po akong pag-usapan ang relationship. Pag sinabi po kasi natin relationship, napaka-broad, no? May romantic, familial, meron din pong tinatawag na friendship, or meron yung as member or as boss. Lahat po sakop ng wala ka pong makikita na isang tao na walang karelasyon. Ako, may karelasyon ako, do wala pa akong kasama. Sana all, Kuya JP, di ba? May karelasyon. Okay, si Kuya JP po, may asawa na yan. Talagang tumataginting na Ate Miling, di ba? At soon ako rin po, pag-pray nyo po ako, i-reveal ko na. Malay nyo. Wag na. Pangadulas tayo eh. Pero pag-pray nyo po, di ba, na bibigay din ni Lord. Or malay mo, binigay na niya. Uy. Pag-pray nyo lang po. Dahil nakaplano na po yan. Sa totoo lang, di ba, ang saya kasi may karelasyon. Parang hindi boring ang buhay kapag hindi ka mag-isa. Wala po akong nakita na tao na walang karelasyon. Wala man siyang jowa. Meron siyang boss. Relationship yon. Lahat po tayo may pamilya. Lahat po ng anak ay may nanay at may tatay. And that signifies relationship, or it involves relationships. Di ba po? Hindi natin pwedeng i-cut ang ating relationship sa bawat isa. Lalo na tayong mga naniniwala kay God. We have a relationship with the Lord. So hindi mo pwedeng sabihin na I'm a believer ni Jesus or I'm a believer of God nang hindi ka nagkakaroon ng relasyon, or maybe sa ano niyo po, sa mga kaibigan niyo, may mga best friends kayo, di ba? Lahat may karelasyon. But what we're going to look at and talk about on this episode is what are the trademarks of a healthy growing relationships. Gusto ko pong magbigay ng 3 bagay or 3 trademarks of a healthy growing relationships. Para po madali nyo matandaan, magbibigay po ako ng 3 C. Ready na ba kayo dyan? 3 C. Style kasi namin dito yan sa dito. Basta 3 C, ang tawag po dyan ay minsan alliterated siya or acrostic siya. At yun po, let's talk about relationship. Okay? Number 1 na maganda pong ma-improve natin kung gusto natin ma-deepen or sumayo yung ating relationship is this. You have to have, of course, collaborating
mentality or attitude, or you are collaborating well. Alam niyo po, ang weird kasi sa isang pagkakaibigan or sa isang relasyon na feeling ninyo nag-grow yon itself. Di ba? Wala pong relasyon, wala pa akong nakitang relasyon na gumanda, na lumalim, nang hindi po nila wino-work hard. So, what I mean dun po sa collaborating well is dapat maganda, we have to work it hard, yung relasyon po natin. And I want to ask you this question, are you eagerly working hard to develop your friendship? Or are you expecting it to grow itself? May mga bagay po or minsan may mga tao na parang nagkakilala na, jowa na kami, mag-asawa na kami, magkapatid na kami, automatic na yun. Of course, automatic na yung relasyon ninyo bilang mag-ama or magtatay, magkapatid. Alright, nandun na yun. Pero to deepen your relationship, maganda po i-work hard natin yun. Maganda magkaroon po ng collaboration. May sinasabi nga po tayo na give and take. And by the way, ito kasi madalas nangyayari to mga ka-Yambrods, no? Yung iba, sinasabi nila na hindi naman ako kinakamusta ng mga yan. But here's the question. Iba to natin din sa kanila yung sagot nilang yan. Ang tanong, gusto ba nila at willing ba sila magpakamusta? Maganda po sa atin dito, mga musta tayo at magpakamusta tayo. Mga musta at magpakumusta. Kasi madalas pong nangyayari, hindi ko naman sinasabing nagpapabebe tayo, no? May mga gut feelings tayo na, bakit? Hindi na nga niya ako kinamusta noon. Hindi, paninindigan ko ng wala na kaming relasyon. Maganda, nagkakaroon po tayo ng collaboration. Kung kinakamusta ka, and then magpukumusta ka. Marami po naman dito yung kinukumusta na. Di ba po? Ito yung madalas na nangyayari. Kinukumusta na. Yun nga, nagpapabebe pa rin. Magpukumusta ka na. Di ba po? Para at least yung relationship natin ay may mas maganda, mas maging intact, or whatever. Now, one of the keys sa collaboration or sa magandang relationship po is yung communication. Di ba? We have to communicate. Kapag walang communication sa isang friendship, hindi ko maituturing yan na solid na friendship. Di ba po? Bakit? Kasi they don't communicate. At by the way, pag nag-communicate po tayo, especially po, no, pag nagkakaroon ng mga disagreements, wag po natin idaan sa social media. Ito yung mga nangyayari na akala natin makakatulong sa ating relationship. Magpaparinig sa notes, Instagram, magpaparinig sa Facebook, sa threads, or some worse, sa video pa. Oh, no. Tingin nyo po ba yung mga makakakita nun ay makakatulong? I don't think so. The only person who can help you ay yung ka-disagreement mo. Yung ka-argue mo. So, mag-usap po kayo, and then communicate well. And by the way, kapag nag-communicate po kayo, huwag din kayo mag-usap sa chat. Bakit? Alam niyo yun? Kasi parang sa chat, wala po kasing emotions doon eh. Walang feelings doon eh. You might misinterpret yung mga words. Kasi bakit hindi siya nag-smiley? Ba't wala siyang ha-ha-ha? Diba? So parang, galit na ito. So parang ikaw, you're reading between the lines doon sa mga words niyang sincere naman siya, pero akala mo hindi. Or maybe, akala mong sincere siya, pero sarcastic. Kasi nga walang emotion. You're not seeing, you're not feeling and sensing face-to-face kung ano yung sinasabi at pinapakita niyang emotion. Kaya ako po, pag nagagalit, talagang pinipilit kong hindi mag-reply. Bakit? Baka ano yung masabi ko. At baka ano pa yung isipin niya at papaano niya ma-interpret yung sasabihin ko. Baka mag-cause lang yun ng mas malalim na sugat, mas malalim, at ito pang masakit dyan. Pag kayo po ay nag-argue sa chat, tapos hindi na-solve, tapos may mga nabitawan na mga words na parang ang tatalim, ang anghang, hindi po makakatulog yung mga kausap natin. Kawawa din naman. Di ba po? Ako naranasan ko na po yan. Kaya maganda po, kung hindi nyo matiis, na hindi makipag-usap, na ayusin, pwede nyo siyang tawagan eh. Para at least yung tone of voice, maririnig, mararamdaman, or maybe meron na po ngayong Zoom.
Or may Skype na ngayon, meron ng Messenger, face-to-face, doon kayo mag-usap. But of course, I recommend, kami po kasi sa guidance counseling, no? Guidance and counseling, meron kami pinag-aaralan na pwede ba sa Zoom through chat ang counseling. Pwede naman, pero ang hirap ma-distinguish. Ang hirap ma-sense kung talaga nagsasabi siya ng totoo. Kasi mahalaga po sa communication, you have to tell the truth. Nothing but the truth. Alright? And you have to be honest para po ma-solve at ma-resolve yung mga issues natin. So we have to collaborate well, and we have to work hard sa atin pong relasyon. Wala pong automatic sa relationship. It has to be, work out. We have to work it out. And not just that, remember si Adam and Eve, ito po, alam niyo po itong kwentong ito. Si Adam and Eve, I believe, sila po'y nahulog because they lacked of communication. Nung tinutokso po ng serpent, si Eve, nasaan po si Adan? Nasaan si Adan? Katabi po ni Eve si Adan. At ang tanong, kanino ibinigay ang utos? Kay Eve ba? Hindi. Kay Adan. At habang tinutokso, naririnig din ni Adan. Habang tinutokso si Eve, naririnig din ni Adan, hindi kumibo si Adan. So, nagkaroon ng hindi miscommunication eh. Hindi sila talaga nag-communicate. Sinadya ni Adan, ewan ko kung natatakot ba siya sa mga babae. Mga babae. Hindi naman takutin yung mga lalaki, di ba? Or mga lalaki, magpakalalaki kayo. Hindi! Ito ang sinabi ng Panginoon, wag natin kakainin yan. But look at this. Sometimes, because of lack of communication and collaboration, ang nangyayari po, nagkakamali tayo. Nagkakasakit tayo o nasasaktan natin ang bawat isa. Di ba po? That's why, first thing na kailangan natin gawin para lumalim ang ating friendship is we have to collaborate well. Alright? Collaborate well. Work it hard. Okay? Number 2 is this. Curbing expectations. Curbing expectations. Pag sinabi po natin curbing, limiting. Lowering our expectations. Hindi ko po sinabi na removing expectations. Ako, sasabihin ko yon. Para ang plastic ko naman po, pag sinabi ko, JP, from now on, I will remove my expectations from you, na ikaw ay aking disciple at ako ang iyong leader. Tatanggalin ko na yung expectations ko from you. I cannot say that. Napaka-plastic ko naman po. Kasi tao po tayo. Whether we like it or not, we will expect sa isang tao. But, what I'm telling here is, we have to curb it. We have to lower it. We have to limit and, somehow, parang kontrolin natin yung pag-expect sa ibang tao. Bakit? Ang hirap po nag-expect sa tao. Lagi ko narinig to sa tatay ko. Ang magandang expectation mo, anak, lagi ay sa Panginoon. Mag-expect ka sa Panginoon. But of course, tayo po, as humans, hindi po natin maiwasan na mag-expect talaga sa tao. Maganda nag-expect because even God expects sa buhay natin na magpasalamat tayo sa Kanya. Imagine nyo to, ang Panginoon, He has everything. He is the creator of the universe. Can you imagine that? Lahat meron siya. At kaya niyang, i-orchestrate ang mga bagay-bagay. But He also expects something sa mga creations niya. Sa mga nilikha niya. Ano po yung expectations na yun? To worship Him, to be grateful, and to obey Him. Diba? So, sa atin po dito, at how much more tayong tao, diba? Marami tayong pangangailangan at kulang na kulang tayo. That's why hindi ko sinabi dito na, hey, remove expectations. Don't expect. Hindi ko sasabihin yun. But we have to limit. We have to lower. We have to, control our expectations from the people. Now, this is the first question. Where are you expecting to be served by your friend? Diba? Marami tayong mga expectation na ganyan eh. For example, si Kuya JP, siya ang aming multimedia director dito sa Young Broads TV. Kuya JP, ina-expect ko gawin mo lahat ng ito. Pero of course, you have to know his background. May binubuhay siyang pamilya, nag-aaral din siya ngayon,
meron din siya sariling buhay, may social life din siya. So, hindi ko pwedeng i-expect at iasa lahat ng mga naisip ko dahil lang naisip ko. Kawawa naman yung tao. Doon po nagkakaroon ng burnout. Kaya po, ako po ang style ko po ngayon bilang leader, natututo po ako I'm analyzing, parang inemekos-mekos, ina-analyze ko yung habit, yung style, yung background, yung setting, and yung upbringing ng isang tao. At from there, dun po ako mag-e-expect. Kaya every time na kinakausap po namin ng mga leaders namin, sabi ko, I believe you have your own work. I believe meron kang relationship sa iba. Ang work mo hindi lang dito sa church. Ang work mo hindi lang dito sa Young Broads TV or sa Deep and Wide, kasi Deep and Wide po yung pangalan ng dito or whatever. Gusto kitang tanungin, ganito pong style namin, gusto kitang tanungin, hanggang saan ako mag-expect from you? Kuya, hanggang ganito po. Alright. From there, okay, dito ako mag-expect. And by the way, magkaiba po ang expectations at agreement. Kasi tayo, may mga expectations tayo na hindi nyo naman pinag-agrihan. Tama? Kaya tayo nasasaktan kasi hindi naman talaga nyo pinag-agrihan yun. Ngayon, pag hindi nga nagawa, doon ka nagagalit. Pero kapag may agreement po kayo, okay, pinag-agrihan na natin to, magkikita tayo ng 9 a.m. dito, I'm expecting you to be there because we have an agreement. At ngayon, kapag hindi nga nasunod yung agreement, doon tayo ngayon magsabi ng, hey, we have an agreement, remember. Hindi ko sinabing magalit or pagalitan mo siya, but we have to correct the person na lumabag doon sa agreement ninyo. But there are things, di ba, dami mga things na, or mga bagay na ina-expect natin na hindi nyo naman napag-agrihan. For example, ako bilang leader, ina-expect ko kayo na libre nyo akong lahat. Di ba? Tapos pag hindi ka na libre bilang leader, nagagalit, nagmumukmuk ka, wala naman sa agreement yun. Hindi naman kasama sa role mo yun bilang leader, bilang pastor, or whatever, bilang boss. Even sa mga kumpanya po, no? Ang expectation ng boss ninyo ay gawin natin yung job description na binigay ng kumpanya na ginawa ng boss natin at sinabi at inorient sa mga workers. Pero yung pagsilbihan yung boss, ipamper, ilibre, wala po yun sa agreement. Kaya nga po may mga kontra-kontrate. Kaya maganda po sa atin dito ay yung expectations natin ay nakabase doon po sa ating agreement. And second question is this, how do you punish your friend when they do not meet your expectations? Ang sakit nun, di ba? Minsan kasi, hindi mo na meet yung expectations ko, I'm going to punish you. Dito na dumarating yung guilt trip. Kawawa naman po yung mga tao. Di ba? Parang hindi na papansinin, porket ikaw yung may influence, sasabihin mo sa mga tropa mo, from now on, wag na natin papansinin yan. From now on, awayin natin yan, paringgan natin sa Facebook. Do not use your influence to guilt trip or maybe to power trip your friends, your constituents, or maybe your workers, or maybe your subordinates. Di ba po? Kasi nakakalungkot yun eh. Dahil lang hindi napagbigyan yung kagustuhan mo, ipapunish mo yung ibang tao. Parang hindi naman po fair yung mga bagay-bagay na yun. Kaya, I want you to know this, that if you live, remember this, if you live from expectation, you'll experience constant frustration. And even anger because life frequently doesn't meet our expectations. Gusto ko pong sabihin sa inyo, wala po talaga nakakamit ng expectations. Wala po. Alam niyo po, sa Bible, si Lord gumawa po siya ng 613 laws. And it was compressed to 10. Yung 10 commandments. At wala pa rin makasunod nun. Kaya kung papansin niyo po sa Matthew chapter 22, na-compress ng dalawa. Love the Lord your God with all your heart, mind, and strength. Second one is like it. Love your neighbors as yourself. Bakit na-compress ng na-compress? Kasi wala talagang makasunod. Praise be to God, si Jesus, ni-revere niya yon at inobey niya yon for us. Kasi nga, what do you expect sa isang finite na kagaya natin? So, imagine this. We are not God to accomplish everything.
So, why expect from these people? Talagang finite rin naman kagaya natin. So, marami tayong expectations na parang, well, Christian yan. Hindi na makikipagchismisan yan. I doubt. Diba? Oh, well, Christian yan. Hindi na mahuhulog sa relasyon yan. I doubt. Well, pastor yan. Hindi masamang attitude niyan. I doubt. Diba? Marami tayong mga expectations na base doon sa belief natin na hindi naman talaga nangyayari. But of course, every day is a battle. We have to pray for our battles, and sooner or later, magiging Christ-like tayo, magi-improve tayo. Right? Magiging kawangis natin ng Panginoon. So, don't forget that, curbing expectations. You have to curb your expectations. You have to limit your expectations. And then the last one is this. You have to celebrate or celebrating diversity. Celebrating diversity. Alam nyo po, ang saya kapag iba-ibang kasama ninyo. Ako po personally, masaya po ako kapag iba-iba kami ng galing. Ako po talaga, I know my strength. My strength is sa leadership, sa communication. I know how to communicate. I know how to deliver the content. I know my strength. Pero pagdating po sa computer, hindi ko po strength yon. Strength po ni Kuya JP yon. So, hindi ko gagawin yung hindi ko strength. Di ba? Magpapagaling ako doon sa strength ko. Yun ang palalakasin ko. Now, here's the thing. Nakakatuwa po sa isang team, sa isang grupo, sa isang friends, isang grupo ng, kung may marami kayong mga friends, kapag iba-iba kayo ng galing. And you have to celebrate that. Do not compare yourself to other people, and do not compare other people to yourself. Okay? Kasi marami po ako nakikita, they are checking to compare. Some are checking to compare, pero magandang attitude natin, check to care. Alright? So sa atin pong grupo sa team, maganda, well-rounded tayong team or friends, yung friends natin, yung mga friendship natin. Maganda, well-rounded po tayo. May magaling magsalita, magaling mag-video, magaling mag-advertise, magaling kumonekta, magaling mag-English, magaling sa grammar, magaling sa math. Kapag meron kayong team na diverse ang galing, you will be a well-rounded team. Ngayon, kapag well-rounded po ang inyong team, ang maganda dito, mako-cover up yung inyong mga weaknesses. Kunwari, ako, ang weakness ko talaga is pag-computer, diba? I mean, pag-video editing, hindi ko porte yan. So, dahil well-rounded yung team namin sa Young Broads TV, nako-cover up yung kahinaan ko sa pag-video editing. Yung iba din naman, nahihiya, camera shy, may stage fright. Dahil ako ay marunong magsalita, nako-cover up din naman yung kanilang weaknesses. So sa atin po dito, wag po natin sabihin na, dapat kasing galing nyo ako. Ay pag kasing galing nyo ako lahat, wala tayong mararating. Bakit? Pare-parehas eh. Di ba? Pare-parehas tayo ng galing. Maganda, we have to celebrate diversity. Kung si friend mo ay madaldal, praise God. Di ba? Kung ikaw ay tahimik, at least, nako-cover up yung pagiging tahimik mo. Or sa friendship ninyo may mahilig maglibre, may masipag maghugas ng pinggan kasi hindi lahat mahilig maghugas at gustong maghugas pero may tagalibre. O di solve na. May tagaluto ng parang sa paggawa lang ng thesis yan, no? May talagang taga-type, nag-iisip at may tagaluto ng pancit canton. Diba? So, well, we have to celebrate diversity. We are united. There's unity in diversity. Diba po? So, maganda po sa atin, magkaroon tayo ng ganong mentality. And this is the question, how often do we see diversity as a hindrance? Hindi po hindrance ang diversity. Alam niyo po, pag gagawa kayo ng cake, para sumarap ang cake, kailangan mo ng iba-ibang ingredient. Diba? May itlog, harina, asukal, butter, and then yung mga toppings, at pag pinagmekos-mekos mo na yan, pinagsama-sama mo na yan, aba, meron ka ng masarap na cake. Diba? Parang ganun din sa friendship. Pag pinaghalo-halo po natin yung galing natin, mga magkakaibigan, malupit ang ating samahan. And how often are you frustrated and annoyed by the different strengths and weaknesses that your friend has?
huwag naman po tayong mabad trip kapag may mga kahinaan sila, di ba? Maganda, somehow tulungan natin sila papaano ma-discover yung kanilang potential. You are the person supposed to be the first person, kung talagang kaibigan ka, to tap their potential. Alright? And of course, you have to commend their successes. Alam niyo po, wala naman pong bayang mag-commend. Diba? Kung nakita mo na si Kuya JP, napakasipag Kuya JP, thank you so much for your life. Thank you so much for your support dito sa ating programa. And we believe na sooner or later, magpa-prosper itong program na to by God's grace at maabot natin ang maraming mga young broads natin. Kaya nga, let's reach your young broads. At naniniwala ko na tayo ay gagamitin ni Lord para ma-encourage yung mga kabataan natin. Alright, so encourage people. Wala pong bayad yun. Kung may nakita po kayong maganda sa kanya, yung maganda talaga, huwag nyo po silang ifa-flattery. Magkaiba po ang encouragement and flattery. Encouragement really inspires the people. But flattery, parang inuudyukan mo pa silang mas maging masama. Bakit? Hindi na nga maganda, sinabi mo pang maganda. Diba? So, maganda po sa atin dito. We have to celebrate yung pong tinatawag natin diversity. And dahil sa tatlong bagay nito, collaborating well, curbing expectations, and of course, celebrating diversity, I believe these are the trademarks ng isang healthy relationship. So mga ka-young broads, huwag po tayong susuko na gawin itong mga bagay na to. Palalimin natin ang relasyon natin. Ang sarap kapag maganda ang relasyon sa isang community. Hindi nakakailang magtrabaho, walang bad tripan, may kapayapaan at masaya tayo, di ba? Nagbibigayan, give and take tayong lahat, and of course, meron tayong peace of mind. Yung mental health po natin ay maganda. Alright, so I think yun muna mga ka-young broads. I hope marami kayong natutunan sa episode na ito, and i-share nyo ito sa mga tropa ninyo na talagang tinitingala ninyo at tinitignan ninyong mga friends ninyo. And of course, don't forget to subscribe dito po sa channel natin, Young Broads TV. And of course, hit that notification bell para po lagi kayong updated sa ating mga episodes. So, that's it for today, mga ka-Young Broads. God bless you. Mabuhay po kayo.